Yeah! Mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos. Ano ba ang paksa natin? Ano ba ang pag-uusapan natin? Bakit ang mga Kristiyano ay nagbabahabahagi, lalo na sa paniwala patungkol sa mga politikong pinipili? Mga marami politikong wala namang tunay na kaalaman sa pamumuno, dahil ang pakay sa pagtakbo ay ang makalikom ng maraming salapi. Hindi dahil maglingkod ng tunay, bagkos siguraduhin na ang kanilang pamilya ay hindi na maghihirap hanggang sa ika-4 na henerasyon na kahit hindi magtatrabaho. Bulag na tagasunod, meron? Opo, meron! Bulag, bulag, bulag! Opo, maraming bulag na tagasunod. Isa pa dito ang pananatili sa kapangyarihan, kung saan sanhi ito ng pag-abuso. May mga hindi tamang taga-suporta dahil lamang kababayan ay kahit ano man mangyari. Ipakita nila ang pagsang-ayon na lang dito na parang Diyos, kung ituring di ba ang tawag maman dito ay bulag na taga-sunod. Sana gumising na at dumilat ang kanilang mga mata. Kahit na Kristiyano ang politiko ay di tayo siguradong na tama ang adhikain at layunin para maglingkod. Kaya kawawa ang mga kapatiran na bumoto sa kanila, na scam sila at nagsisisi sa huli. Mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sabi ng salita ng Diyos. Ano ba ang tunay na paglilingkod sa mga tao? Alam nyo ba? Siyempre kapag Kristiyano ka, alam mo dapat ito. Makinig, sabi ni Jesus. Pakinggan at makinig ng mabuti, dahil dito pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay itinataas sa kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat humiralit sa inyo. Sa halip tunais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Grabe ang mga nangyayari ngayon, pero ang mga tao walang pakialam kung anong ugali ng namumuno. Basta may makukuha silang kabayaran sa kanilang pagboto. Sa kunting barya akala mahal na sila, ang hindi nila alam unti-unting nasa patibong na sila ng pagiging alipin, gamit ang katiting na pera ng bayan pambayad sa kanilang patuloy ng pagpapayalo. Sa mga leader na walang ibang plano, kundi mananatili ang mga taong umaasa na lang sa kunting halaga at sadlak pa rin sa kahirapan. Kunting halaga ang kapalit ng kinabukasan, kapalit ng dignidad, kapalit ng marangal at tunay na paglilingkod sa mga tao. Walang tulong para sila ay umasenso, pero lalong sila binabaon sa putikan ng kawalan. Yes, tama ako at tama ang sinabi ni Kristo. Pera lang naman ang labanan. Kailangan ng mahihirap ang pera at syempre, kaya may politikong dahil lang din sa pera. Sa Pilipinas, maraming binibigay ayuda sa mga botante, galing daw sa bulsa ng mga taong gustong magpaganda, maimahe, maalaala ng karamihan, matunog ang pangalan at madaling matandaan. Umaastang matalino pero magnanako pala ng bayan. Ay naku po, Lord, maawa ka sa bayan naming sako-sako na ang mga nawawala. Iba sa simbahan at paglilingkod sa Diyos, may ganun din. Maraming gusto maging pastor, mga aral lang daw okay na. Basta magaling kaya yaman ka. Mali, mali, mal
Panginoon sa pamilya at sa kapwa. Gusto siya lang i-bless pero estupido at hindi sensitibo sa kalagayan ng mga nangihinang kasama. Di dami klaseng offering ang kinuuha hanggang ang miyembro luwalang bulsa. Mga kapatid, lagi ninyong isa't isupang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sabi ng salita ng Diyos, aral ito sa mga tao, maging matapat, maging totoong lingkod ng Diyos at mga tao. So I break it down, yo, before I break their legs. I break it down, here come on. Next time, ulit.